Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Maging sa iyo po, Kuya Chris. May nais po sana akong ibahaging kwento sa inyo na nangyari sa totoo kong karanasan. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Ramon. Tubong San Rafael. Sa isang tahimik na baryo sa lalawigan ng Panay. Lumaki ako rito noong dekada 80. Panahong walang kuryente sa gabi. At ang liwanag ay tanging galing lamang sa Petromax o lamparang tigaas. Noon ay payapa pa ang aming paligid. Puro palayan, kakahuyan at ilang bahay na yari sa kawayan. Pero sa gitna ng katahimikang iyon, may mga gabi ring hindi ko malilimutan. Mga gabing gumising sa takot at nagpatibay ng paniniwala kung hindi lamang tayo ang nilalang sa mundong ito. Bata pa ako nang unang sumiklab ang usap-usapan tungkol sa isang matandang babae na madalas umanong gumagala sa aming baryo. Ang tawag ng mga tao sa kanya noon ay Lola Merla. Isang babaeng payat, baluktot ang likod at laging may dalang lumang bayong. Kinatatakutan siya ng marami sapagkat ayon sa sabi-sabi, isa raw siyang aswang. Ngunit sa kabila ng takot ng iba, hindi agad ako naniwala. Maging ang aking mga magulang na sina Mang Ernesto at Aling Lorna ay hindi rin nagpapadala sa mga sabi-sabi. Para sa kanila, walang dapat katakutan sa taong maralita at matanda. Isang tanghali, napadaan si Lola Merla sa harap ng aming bahay. Mainit ang araw noon at napansin namin na pagod siya. Pinatuloy siya ni tatay sa kamalig sa tapat ng bahay at binigyan ng tubig. Tahimik lamang siya habang umiinom. Tila ba ninanamnam ang bawat lagok na parang matagal ng uhaw. Doon namin nalaman na galing daw siya sa bukirin ng Santa Lucia. At ilang araw na siyang hinahanap ang nawawala niyang anak. Nakakaawa siyang tingnan. At sa sandaling iyon ay naisip kong baka nga totoo. Baka isa lang siyang inang nawawala ang anak at napagkamalan lamang ng mga tao na isang aswang. Ngunit pagkalipas ng ilang araw, may natagpo ang patay sa bukid na malapit sa amin. Isang lalaking hindi namin kilala. Ayon sa mga nakakita, kakaiba ang itsura ng bangkay. Ang mga ngipin ay mahahaba at hindi pantay. Ang mukha ay nakangiwi na parang hayop at ang balat ay naninigas na may bahid ng kulay uling. Wala namang sugat, walang bakas ng pakikipaglaban. Tila bigla na lang itong namatay. Nang kumalat ang balita, nagbalik ang takot ng mga tao. At ang sabi nila, aswang daw ang napatay. Mula noon ay napadalas ang mga kababalaghan. May mga naririnig na huni sa gabi, mga yapak na parang hayop, at mga nilalang na nakikita raw na naglalakad ng nakayuko sa mga daan. Ang nakapagtataka, tuwing may ganitong nangyayari, may nakakakita kay Lola Merla malapit sa pinangyarihan. Palaging may nagsasabing natatanaw siya sa dilim, tahimik na nakamasid, tila may hinihintay. Maging si tatay na dati hindi naniniwala, nagsimulang magbantay tuwing gabi. Sabi niya, hindi raw dapat magpakampante. Inutusan niya si nanay na umiwas na magpagabi sa pagtitinda ng kakanin sa eskwelahan. At kami namang magkakapatid ay pinagbawalang maglaro sa labas kapag palubog na ang araw.
Isang gabi, habang nag-aayos si tatay ng kulungan ng baboy sa likod ng bahay, may narinig siyang kakaibang tunog mula sa puno ng mahogani sa dulo ng bakuran. Isang huni na parang pinaghalong iyak ng bata at huni ng ibon. Ngunit may kasamang pagkalansing na tila kaluskos ng bakal. Sinundan iyon ng malakas na pag-iingay ng aming dalawang alagang baboy na parang biglang natakot. Agad siyang pumasok sa bahay at sinabihan kaming isara ang lahat ng bintana. Habang binabarahan namin ng mga siwang, naririnig pa namin ng mga baboy na nagwawala. Kumuha ng itak si tatay at lumabas muli. Sinundan ko siya, dala ang luma kong itak na ginagamit sa bukid. Nakita kong papalapit siya sa dulo ng kulungan. At dahil mahina ang liwanag ng Petromax, halos anino lang siya sa dilim. Biglang tumahimik ang paligid at naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na parang may kasamang halimuyak ng nabubulok na karne. Doon ko siya nakita. Si Lola Merla. Naglalakad mula sa tarangkahan, papalapit sa akin. Sa sandaling yon, nanindig ang balahibo ko. Ang liwanag mula sa lampara ay tumama sa kanyang muka at nakita kong maputla, parang walang dugo. At ang mga matay tila walang itim, puro puti lang. Hindi ko alam kung tatakbo ako o mananatili. Parang lumulutang siya sa bawat hakbang niya. Lumampas siya sa akin na parang hindi ako nakikita at nagtuloy patungo sa likod ng bahay kung saan naroon si tatay. Sinundan ko siya ng tahimik at sa dulo ng bakuran, nakita kong huminto si tatay. Pareho silang nagkatitigan. Tila ba nagkakaintindihan sila sa mga mata pa lang? Ilang sandali lang, may dumating na isa pang tao mula sa dilim. Isang lalaking matangkad, malaki ang katawan, mahaba ang buhok at may dalang mahabang itak. Hindi ko siya kilala, ngunit alam kong hindi siya taga roon. Tinawag siya ni Lola Merla at sa kanyang tinig, naramdaman kong may pagkakakilanlan silang dalawa. Ang lalaking iyon ay nagpakilala sa amin bilang Elias. At mula sa gabing iyon, nagbago na ang takbo ng aming buhay. Ayon sa kanya, may dalawang nilalang daw sa paligid. Mga aswang na nagtatangkang pumasok sa aming bakuran para kainin ang aming mga alagang baboy. Sabi pa niya, ang isa ay nasa ibabaw ng puno at ang isa naman ay nakadapa sa damuhan. Bago pa man ako makapagsalita, dumaan ang isang malakas na ihip ng hangin at kasabay noon ay ang malutong na kaluskos sa mga dahon ng saging sa likuran. Biglang tumakbo si Elias, mabilis na parang hangin, at ilang sandali lang ay may narinig kaming malakas na sigaw. Hindi ng tao, hindi rin ng hayop, kundi isang ingay na tumagos sa aming pandinig. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na muling naging tahimik ang aming buhay sa San Rafael. Tuwing sasapit ang gabi, may kung anong pakiramdam ng bigat ng hangin. Ang mga aso ay tahol ng tahol sa mga aninong dumaraan at sa tuwing mapapadaan si Lola Merla sa tapat ng aming bahay, hindi ko maiwasang magdasal ng tahimik. Hindi ko pa alam noon, ngunit nagsisimula pa lang ang lahat ng kababalaghan na magpapaikot sa aming pamilya. At sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, naniwala akong totoo ang mga nilalang na matagal ko nang naririnig sa mga kwento ng matatanda. Makalipas ang gabing iyon, tila may mabigat na ulap na bumalot sa aming pamilya.
Si Mang Ernesto ay palaging may dalang itak kahit nasa loob ng bahay, na siyang aking ama. At si Aling Lorna naman ay palaging nag-aalay ng asin at bawang sa bawat bintana bago matulog, na siya namang aking ina. Ako na nooy nagdadalaga pa lamang sa takot at hiwaga. Madalas akong magising sa kaluskos sa labas, mga yapak na tila nagmamasid, mga yabag na hindi ko alam kung tao o hindi. Sa mga sumunod na araw, madalas naming makita si Elias sa paligid. Tahimik siya, ngunit ramdam mo ang bigat ng presensya niya. Parang laging may binabantayan. Kapag tinatanaw ko siya mula sa aming bintana, nakaupo lamang siya sa malaking batong malapit sa kulungan ng baboy. Nakapikit o nakatitig sa dilim. Hawak pa rin niya ang itak na parang may hinihintay. Doon ko napagtanto na hindi ordinaryong tao si Elias. May mga tattoo siya sa katawan, mga simbolong hindi ko maintindihan. May hugis araw, krus, at mga bilog na tila nagtataglay ng kahulugan. Sa kanyang dibdib, nakasabit ang isang kwintas na tila ngipin ng hayop. At tuwing ilalapit niya ito sa kanyang mga labi, may kung anong lakas ang bumabalot sa kanya. Isang madaling araw, nagising ako sa sigaw ni Itay. Paglabas ko ng bahay, nadatnan ko siyang nakaturo sa likod bahay at si Elias naman ay nasa may puno ng mahogani. Hawak ang dugo ang itak. May nakita akong bagay sa lupa. Isang ulo, duguan, at ang mga matay nakadilat pa. Wari nagulat sa pagkamatay. Nang tingnan ko, hindi ito ordinaryong tao. Ang balat nito ay kulay abo at ang mga ngipin ay mahahaba at matutulis. Sa takot ko ay napaatras ako at sa unang pagkakataon, nakita kong ngumiti si Elias. Hindi yun ngiti ng kasiyahan, kundi ng isang mandirigmang nagtagumpay. Sabi niya, yun daw ang isa sa mga nilalang na gumagala sa paligid at ang ulo ay ililibing sa lupa bilang babala. Kinabukasan, habang nagliligpit si tatay, ipinag-utos ni Elias na sunugin ang katawan ng nilalang. Ayon sa kanya, ang ulo ng aswang ay isa sa pinakamabisang pananggalang sa anumang uri ng halimaw o engkanto. Sa umpisa ay tumutol si nanay dahil baka mabuhay pa ang ulo. Ngunit sinabi ni Elias na hindi ito mangyayari. Matagal na raw siyang lumalaban sa mga ganitong nilalang at kabisado niya ang bawat paraan para mapuksa ang mga ito. Nang gabing iyon ay pinayagan ni tatay na doon muna tumira si Elias sa aming bahay. Sabi niya, mas mabuti nang may kasama silang may alam kaysa mabulaga ng panganib. Ako naman ay may halong takot at paghanga sa kanya. Ang tapang niya, ngunit sa tuwing tititigan ko siya, parang may lungkot sa kanyang mga mata. Parang tao na matagal ng pagod sa pakikidigma. Lumipas ang mga araw, naging bahagi na siya ng aming tahanan. Tinulungan niya si tatay na magkumpuni ng kulungan ng baboy, sa paggawa ng bakod at maging sa pag-aani ng mais. Sa bawat kilos niya, laging may disiplina at katahimikan. Sa mga oras na wala siyang ginagawa, madalas niyang pinupunasan ng itak. O kaya na may tinititigan ng kalayuan na para bang may nakikita siyang hindi namin nakikita. Isang gabi, sinabi niyang aalis siya upang maglibot. Gusto raw niyang malaman kung may mga aswang pang gumagalas sa paligid. Bago siya umalis, tinignan niya ako. Matagal. Malalim na parang may gustong sabihin, ngunit pinili niyang manahimik.
Hindi ako mapakali noon. Sa kabila ng takot, nagpasya akong sundan siya. Dala ko ang luma kong itak at ang tapang na hindi ko alam kung saan galing. Sinundan ko siya sa may kakahuyan hanggang sa makarating kami sa isang lumang daan na halos natatakpan na ng mga damo. Tahimik akong naglalakad sa likod niya. Ngunit alam niya na nandoon ako. Nang tuluyan kong inilapit ang sarili ko, tumigil siya at tumingin sa akin. Hindi niya ako sinigawan, ngunit ramdam ko ang bigat ng tingin niya. Tila ba sinasabi niyang bumalik ako, ngunit hindi na ako umatras. Tumangon na lamang siya at magkasama kaming nagtungo sa ilalim ng mga punong himilina. Ang paligid ay malamig at ang hangin ay may dalang amoy na parang dugo na nabubulok. Sa hindi kalayuan, may narinig kaming pag-ungol. Mahina ngunit malinaw. Doon ko unang nakita ang nilalang na matagal ko nang naririnig sa mga kwento. Isang anyo ng tao, ngunit ang mga matay pulang-pula at ang balat ay parang basang balat ng kalabaw. Nakayuko ito at tila naghuhukay sa lupa. Gamit lang ang mahahabang kuko nito. Hindi nagsalita si Elias. Tumindig lang siya. Hinawakan ng itak at sa isang iglap, tumalon sa dilim. Narinig ko ang sigaw ng nilalang. Isang huni ng hayop na sugatan. At sa sumunod na sandali, amoy dugo na ang hangin. Lumapit ako, nanginginig, at nakita ko si Elias na nakaluhod sa tabi ng bangkay ng aswang. Ang katawan ng nilalang ay bali-bali, ngunit wala ng dugo. Parang natuyo sa loob. Sabi ni Elias, may isa pa raw. At hindi siya titigil hanggat hindi niya ito natatapos. Ayon sa kanya, ang mga aswang ay nagmula sa isang angkan sa bukirin ng Santa Lucia. Mga nilalang na dati raw ay tao, ngunit dahil sa labis na kasakiman at paggamit sa itim na mahika, naging halimaw. Sila raw ay naglalakbay sa mga baryo upang manghuli ng hayop, minsan ay tao, kapag gutom na gutom. Habang nakikinig ako sa kanya, naramdaman kong totoo ang bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Hindi na ako nangangailangan ng patunay. Dahil nakita ko na mismo. Sa gabing yun, naupo kami sa damuhan habang patuloy ang pag-ihip ng hangin. Sa unang pagkakataon, hindi pa ako nagdasal para wag akong makakita ng aswang. Nagdasal ako na sana ay matapos na ang gabi at wag nang bumalik ang mga nilalang na yon. Pag-uwi namin, nakita namin si nanay sa may pinto. Gising pa at halatang nag-aalala. Si Elias ay tahimik lamang. Ang itak niya ay may bakas pa ng dugo. Sa kabila ng lahat, walang takot sa kanyang mga mata. Tanging katahimikan ng taong sanay sa madilim na pakikipaglaban. Pagkalipas ng ilang gabi, mula nang mapatay ni Elias ang isa sa mga nilalang, muling bumalik ang katahimikan sa baryo. Ngunit para sa akin, yun ay katahimikan lamang sa ibabaw. Dahil sa ilalim nito, may namumuong kaba. Isang pakiramdam na may paparating na hindi maganda. Tuwing gabi, may maririnig pa rin akong mga tunog na hindi ko maipaliwanag. Mga yabag na tila mabibigat, mga kaluskos sa damuhan, at minsan ay mahinang halakhak sa malayo. Ang mga aso sa paligid ay tahol ng tahol at ang hangin ay may dalang amoy na parang nabubulok na karne. Si Elias naman ay nanatili sa amin. Tuluyan na siyang naging bahagi ng bahay.
parang isa ng kapatid para sa aking ama. Sa araw, tinutulungan niya si Mang Ernesto na aking ama sa gawaing bukid. Ngunit sa gabi siya ay nag-iisa. Nag-iikot sa kakahuyan na parang may hinahanap. Minsan ay uuwi siyang pawisan at tahimik. Minsan naman ay may bakas ng dugo sa kanyang mga braso. Hindi na nagtatanong si tatay. Alam naming lahat kung saan siya galing at kung ano ang ginagawa niya. Ako naman ay kahit natatakot, hindi mapigilang makaramdam ng kakaibang paghanga sa kanya. May bigat ang kanyang katahimikan, parang may dinadala siyang lihim na hindi kayang sabihin. Minsan ay nakikita kong tinititigan niya ang itak na laging nasa tabi niya, na para bang may kasaysayan ng sandatang iyon na higit pa sa aming nauunawaan. Isang dapit hapon, sinabi ni Ilyas na aalis siya. Maglilibot daw siya sa paligid ng baryo dahil may napansin siyang kakaibang kilos ng mga tao. May mga nakikita raw siyang anino sa malayong bahay na tila nagmamasid. Habang nagsasalita siya, napansin kong ang mga mata niya ay tila nagbabago ng kulay. Parang bahagyang nangingitim, lalo na kapag nababanggit ang salitang aswang. Hindi ko alam kung yun ay gawa ng pagod o kung talagang may kakaibang enerhiya sa loob niya. Pagkaalis niya, hindi ako mapakali. Kaya gaya ng dati, sinundan ko siya. Alam kong delikado, ngunit may hatak sa loob ko na hindi ko kayang pigilan. Parang may bahagi ng sarili kong gustong malaman ng totoo. Dala ko na naman ang lumang itak ni tatay at marahan akong naglakad sa likod ng mga puno. Sinusundan ang yapak niya. Ang paligid ay madilim. Ang buwan ay kalahati lamang ang liwanag at ang mga alitaptap ay tila naglalaro sa ere. Naririnig ko ang bawat yabag ko at bawat tunog ay nagbabadya ng panganib. Hanggang sa makarating kami sa isang lugar na pamilyar. Isang lumang basketball court na napapalibutan ng damo at mga puno. Dito siya huminto. Tahimik niyang pinagmasdan ng paligid. Ako naman ay nakadapa sa likod ng isang punong akasya. At ilang sandali pa, itinuro niya ang isang direksyon at doon ko nakita ang isang nilalang na nakayuko. Nakasandal sa puno ng saging. Ang balat nito ay kulay abo at ang mga kamay ay may mahahabang kuko. Parang may kinakalikot sa lupa na animoy may hinuhukay o isinusuksok. Maya-maya pa'y biglang humakbang si Ilyas. Marahan ngunit matatag. Nang mapansin ng nilalang ang kanyang presensya, tumayo ito at nagsimulang umatras. Ngunit bago pa ito makatakbo, isang iglap lang ay lumundag si Ilyas at inundayan ng itak. Mabilis, parang hangin ang kanyang paggalaw. Narinig ko ang pagdaing ng nilalang, kasabay ang tunog ng metal na sumalpak sa laman. Nang lapitan ko, nakita kong duguan ang damo. At ang nilalang ay gumagapang. Pilit tumatakas. Ngunit sa bilis ni Ilyas, agad niya itong inabutan. Sa loob ng ilang segundo, lahat ay natapos. Hindi ko alam kung matatakot ako o hahanga. Pero sa sandaling iyon, nakita ko ang tunay na mukha ni Ilyas. Hindi siya ordinaryong tao. Parang may lakas na hindi sa kanya galing. Parang may dumadaloy na kapangyarihang hindi sa mundong ito. Habang binubuhat niya ang bangkay ng nilalang, napansin kong ang mga sugat sa katawan ng aswang ay hindi nagdurugo. Parang pinatigas ng apoy ang laman.
Dinala niya yon sa may ilog sa paanan ng burol at doon inihulog. Ang sabi niya, huwag daw kaming lalapit sa lugar na yon sa mga susunod na araw dahil marumi ang enerhiya. Kinabukasan, nagulat ang buong baryo nang may madiskubring patay na lalaki sa kabilang sitio. Ang katawan nito ay sugatan at halos hindi na makilala. Ang sabi ng mga tao, baka raw lasing at nadisgrasya sa ilog. Ngunit alam kong hindi aksidente iyon. Alam kong iyon ang nilalang na napatay ni Elias. Magmula noon, mas naging mapagbantay siya. Tuwing gabi, umiikot siya sa paligid ng bahay. At minsan ay nakikita kong may kausap siyang hindi ko nakikita. Parang mga anino sa dilim. May mga pagkakataon ding bigla siyang titigil. Titingala sa langit at bubulong ng mga salitang hindi ko maintindihan. Hanggang sa isang araw, sinabi ni Elias na aalis siyang muli. May mga aswang paraw sa paligid. At kailangan niyang hanapin ang pugad ng mga ito. Nagpahayag si tatay ng pag-aalala, ngunit hindi siya pinigilan. Bago siya umalis, nilapitan niya ako at inilagay sa kamay ko ang isang maliit na kwintas. Isang ngipin ng kalabaw na nakasabit sa pulang sinulid. Ang sabi niya, kapag malamig ang hangin at may naririnig akong kakaibang tunog, isuot ko raw ito. Hindi ko na siya tinanong kung bakit. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Sa labas ay may naririnig akong mahihinang yabag. Akala ko si tatay. Pero nang silipin ko, wala namang tao. Tanging ang liwanag ng buwan ang sumisinag sa paligid. Doon ko napansin na may aninong nakatayo sa may kamalig. Nakayuko at dahan-dahang tumitingin sa akin. Ang mga mata nito ay kumikislap sa dilim at ang katawan ay parang kumikilos ng hindi natural. Napatakip ako ng bibig upang hindi mapasigaw. Hawak ko ang kwintas na iniwan ni Elias. At sa sandaling yun, naramdaman kong uminit ito sa palad ko. Ang anino ay humakbang palapit, ngunit nang maramdaman kong halos nasa tapat ko na ito at ng bintana, bigla itong huminto. Sa isang iglap lang, may malakas na kalabog sa labas. Parang may bumagsak. Tumakbo si tatay palabas, hawak ang itak, habang si nanay naman ay pinagsasara ang mga bintana. Ako naman ay nanatiling nakahawak sa kwintas. Nanginginig habang naririnig ko ang mga sigaw sa labas. Pagbalik ni tatay, pawis na pawis siya. Ang sabi niya ay may nakita siyang malaking ibon na parang tao. Lumipad ito palayo matapos madapuan ng liwanag mula sa Petromax. Sa pagkakataong iyon, alam ko na bumabalik na naman ang mga nilalang at marahil ay hindi pa tapos ang laban ni Elias. Pagkatapos ng gabing yon, tila huminto ang panahon sa aming baryo. Lahat ng tao ay naglalagay ng bawang sa pinto, asin sa mga silid at mga palaspas sa haligi. Sa bawat kanto ng San Rafael, may takot na hindi maipaliwanag. Wala nang naglalakad sa dilim at ang mga bata ay mahigpit ng binabantayan. Para bang ang buong baryo ay naghihintay ng isang bagay na isang pangyayaring alam naming darating pero walang sino mang handang harapin. Bumalik si Elias makalipas ang 3 araw. Sa pagdating niya, baka sa mukha ang pagod, ngunit matatag pa rin ang tindig. Ang mga braso niya ay may mga bagong sugat at ang kanyang itak ay puno ng mga marka ng pagkadupok. Ayon sa kanya,
may nahanap siyang bakas ng mga nilalang sa may bukirin ng Santa Lucia. Isang lugar na ilang oras lamang ang layo mula sa amin. Doon daw nakatago ang huling mga aswang. Mga natitira sa angkan na matagal na niyang hinahabol. Ayon pa sa kanya, hindi na raw sila basta gumagala. May pugad silang nilikha. At kung hindi mapupuksa, darami silang muli. Sa narinig naming iyon, nagpasya si tatay na samahan siya. Hindi na siya mapigilan. Ang mga gabing walang tulog at ang takot para sa amin ay naging dahilan para kumapit siya sa tapang. Ako man na bagamat bata pa noon, ay nagpumilit na sumama. Ngunit pinagbilinan lang akong manatili sa bahay at bantayan si nanay. Kinagabihan, habang naghahanda sila ng kagamitan, ramdam ko ang bigat ng hangin. Parang may gumagapang na lamig mula sa lupa pa lang ay umaakyat na sa loob ng aming tahanan. Tahimik ang lahat, pati ang mga alagang hayop ay hindi umiimik. Nang umalis sila Elias, ang tanging narinig ko ay ang mga yabag nilang papalayo at ang mahina nilang paghinga sa ilalim ng malamlam na buwan. Lumipas ang ilang oras, ngunit hindi ako mapakali. Sa bawat hampas ng hangin, parang may bulong na umaalingaw-ngaw. Ilang beses kong sinilip ang labas, umaasang makikita ko silang pabalik. Ngunit tanging dilim at mga kumikislap na mata ng mga pusang ligaw lang ang naroroon. Hawak ko ang kwintas na iniwan ni Elias. At kagaya ng dati, ito'y umiinit tuwing may kakaibang presensya. Bandang hating gabi, nakarinig ako ng malayong alingaw-ngaw. Isang sigaw na mahina ngunit nakakapanindig balahibo. Sumunod doon ay mga yabag ng mga paa, parang nagtatakbuhan sa kakahuyan. Pinilit kong huwag lumabas, ngunit sa bawat tibok ng puso ko, may boses sa loob na nagsasabing dapat kong malaman ang nangyayari. Kinuha ko ang lampara at marahan akong naglakad patungo sa daan ng bukirin. Habang papalapit ako, unti-unting lumalakas ang amoy ng dugo at usok. Ang hangin ay may halong abo at sa liwanag ng lampara, nakita ko ang mga bakas ng putik na halatang bagong yapak. Mula sa malayo, may liwanag ng apoy. Doon ko sila nakita. Si Elias at si Itay. Magkasama sa gitna ng bukirin at sa harap nila ay may nilalang na hindi ko kailanman maisa sa larawan ng sapat. May mga katawan ng tao ngunit mga mukha ng hayop. Ang ilan ay may mga pakpak na kulubot, ang iba na may gumagapang sa lupa. Sa bawat galaw niya, naririnig ang pagngisi at huni ng gutom. Si Elias ay parang isang mandirigmang mula sa ibang panahon. Mabilis, matalim ang bawat galaw at tila hindi na uubusan ng lakas. Si tatay naman ay nasa likod niya, hawak ang sibat na yari sa kawayan. Nanginginig ngunit hindi umaatras. Ang laban ay parang walang katapusan. Sa bawat matamaan ni Elias ay may sumusulpot na bago. Ang hangin ay puno ng sigaw at ang lupa ay nanginginig sa bawat pagbagsak ng mga katawan. Hanggang sa isang nilalangang lumapit kay tatay, mabilis at mabangis. Hindi ko alam kung paano ako nakatakbo, ngunit bago ko namalayan, nasa gitna na ako ng kaguluhan. Sigaw ng pangalan ni tatay. Narinig ko si Elias, sumigaw ng may galit, at isang malakas na hampas ng itak ang tumapos sa ingay.
Ang nilalang ay natigilan, bumagsak at nagsimulang magliyab. Si tatay ay nakaupo sa lupa, nanginginig ngunit buhay. Si Ilyas ay duguan, ngunit nakatayo pa rin. Lumapit siya sa akin ng marahan at inilagay ang kanyang kamay sa balikat ko. Ang mga mata niya ay tila nangungusap ng pagod. Hindi sa katawan kundi sa kaluluwa. Tapos na. Sabi niya sa mababang tinig. Ngunit hindi ibig sabihin ay wala na sila. Ang ganitong kasamaan ay hindi nauubos. Lumalayo lang. Naghihintay muli ng pagkakataon. Pagkatapos niyang sabihin yun, tinapon niya ang huling bahagi ng nilalang sa apoy. Ang apoy ay nagkulay asul at ang hangin ay biglang lumamig. Sa sandaling iyon, nakita ko kung paano siya tinignan ng mga bituin. Parang may pagkilala. Parang isa siya sa mga nilalang na matagal nang ipinadala upang linisin ang lupa sa dilim. Kinabukasan, bumalik kami sa bahay. Si tatay ay tahimik lamang. At si nanay naman ay umiiyak nang makita kaming ligtas. Ngunit si Ilyas ay hindi na muling sumama sa amin sa hapag. Nakatitig lang siya sa bintana, sa direksyon ng bundok ng Santa Lucia. Sa huling araw niya sa amin, nagpasalamat siya kay tatay sa pagtanggap at sa akin, iniwan niya ang kwintas. Ang sabi niya, ito raw ay magsisilbing paalala na ang kadiliman ay laging nasa paligid. Ngunit hanggat may naniniwala sa liwanag, hindi ito kailanman magwawagi. Pagkaraan ng maraming taon, umalis si Ilyas, sabi ng mga tao. Nakita raw siya sa ibang lalawigan. May dalang parehong itak. Lumalaban pa rin sa mga nilalang ng gabi. Wala nang nakarinig tungkol sa kanya mula noon. Ngunit sa tuwing dumarating ang tag-ulan at ang hangin ay malamig, naririnig ko pa rin minsan ang mga yabag sa labas ng aming bahay. Mga yabag na mabigat ngunit pamilyar. Ngayon ay ako ay matanda na. Ang San Rafael ay tahimik na muli. Ngunit sa bawat gabi, kapag kumikidlat at ang hangin ay may dalang amoy ng lupa, ramdam kong andyan pa rin siya. Si Ilyas, ang berdugo ng mga aswang. Ang nilalang na lumaban sa dilim upang kami ay manatiling buhay. At sa tuwing hawak ko ang kanyang iniwang kwintas, nararamdaman ko pa rin ang init nito. Isang paalala na hindi kailanman mawawala ang mga anino. Ngunit hanggat may mga kagaya niya, hindi kailanman magwawagi ang kadiliman sa bukirin ng San Rafael. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig. Isang mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig sa channel na ito. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan patungkol sa aswang. Nang minsang mangyari ito mismo sa baryo kung saan ako naninirahan. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rebecca. Hindi ko po tunay na pangalan. Kasalukuyan kaming naninirahan kasama ng aking inay dito sa Santa Isabel. Maaga akong naulila sa aking ama dahil sa maaga siyang pumanaw dahil sa sakit sa puso. Ang nanay ko ay mag-isa akong ipinaguyod nito sa pamamagitan lamang ng pakikilabada sa aming mga kabaryo. Maaga akong namulat sa realidad ng buhay. Hindi na din ako napag-aral ng aking inay dahil na din sa kahirapan. Nang tumungtong ako sa edad na 10, ay alam ko na din kung paano maghanap buhay.
Tandang-tanda ko noon na naglalako ako ng mga kinukuha kong mga gulay at ibinebenta ko sa mga bahay-bahay. Bali ang kabahayan namin ay malapit sa sapa. Kaya ang ibang bahay ay may silong. Malapit kami sa bahay ni Aling Felicidad. Si Aling Felicidad ay kaibigan ng aking nanay nung sila ay mga bata pa lang. Hanggang ngayon naman, dahil sa mas nakakaangat ang buhay ni Aling Felicidad, ay sa tuwing kinakapos ng pera ang aking inay, ay kay Aling Felicidad ito nang hihiram. Ngunit isang araw ay hindi napapansin ng aking nanay na hindi lumalabas ng bahay ang kanyang kaibigan. Kaya nagpasya ang nanay na sa hapon din yon ay pupunta kami sa bahay ng kanyang kaibigan para kamustahin ito. 3:00 ng hapon nang pumunta kami sa bahay ni Aling Felicidad. Ngunit nabigla ang nanay ko nang makita niya ang kalagayan ng kanyang kaibigan. Namumugto ang mga mata nito at malaki din ang ipinayat ng katawan nito. Pati ako ay nabigla dahil nung isang araw lamang ay masaya pa itong nagwawalis sa kanyang bakuran. Naikwento ni Aling Felicidad ang nangyari sa kanya nang minsang nagpamalengke siya. Naglalakad siya habang hinahanap ang kanyang pambayad sa kanyang bulsa. Ngunit hindi niya ito makapa. Maya-maya pa ay may nakabangga siyang isang babaeng may katandaan na. Maputi na ang mga buhok nito. Hindi niya kilala ang matanda dahil bago sa kanya ang mukha nito. Galit na binulyawan ng matanda ang kaibigan ng nanay na si Aling Felicidad. Agad siyang humingi ng tawad, ngunit sadyang hindi nawawala ang galit nito. Marami nang tumitingin sa kanila, kaya agad siyang naglakad paalis. Habang papalayo si Aling Felicidad, ay lumingon ito ulit para tingnan ng ali. Galit na galit ang mga mata nito at kitang-kita ang paglabas ng mga ugat nito sa sintido. Natakot si Aling Felicidad, kaya agad siyang napatakbo paalis sa palengke. Ang hinala ni Aling Felicidad ay nabati siya nito dahilan ng bigla niyang panghihina. Bigla kong binasag ang pag-uusap nang dahil magpapaalam na ako sa nanay ko. Mangunguha pa kasi ako ng gulay na ititinda ko. Sa totoo lang, hindi ako naniniwala noon sa mga aswang dahil na din siguro sa batang edad at wala din akong naririnig na kwento tungkol sa mga ito. Umalis na ako sa bahay ni Aling Felicidad at agad akong tumungo sa mga nakatanim na kangkong sa isang bakanteng kwadradong lupa na hanggang tuhod ang tubig at maraming kangkong ang tumubo. Mag-aalas 5 na ng hapon nang napagpasyahan ko ng tumigil sa pagkuha at ibebenta ko na ang mga ito. 7:00 na ng gabi nang maubos ang paninda kong gulay dahil ang ibang bahay ay luto na ang kanilang hapunan. Sinabi ko na lang na aagahan ko na lang sa ibang araw. Linggo-linggo ako noon kung magtinda ng gulay dahil ayaw ko naman abusuhin ng kangkungan at iba pang gulay na ginagawa kong hanap buhay. Sigurado akong umuwi na noon ang aking nanay dahil sa gabi na din. Bago ako dumiretso sa aming bahay, idadaanan ko muna ang bahay nila Aling Felicidad. Nang malapit na ako dito, ay may naaninag akong isang nilalang na hindi ko mawari kung lalaki ba o babae ang nasa silong ng bahay nila Aling Felicidad. Pinagmasdan ko muna ang ginagawa nito. Nakita ko pa na parang may dinidilaan siya sa isang sulok ng bahay nila Aling Felicidad. Kitang-kita ko pa dito na parang sarap na sarap siya sa kanyang ginagawa. Nang minsang iangat nito ang kanyang muka, ay kitang-kita ko ang mahabang dila nito. Natakot na ako noon, kaya agad akong tumakbo pa uwi sa amin na walang ginagawang ingay.
para hindi ako mapansin ng nilalang na nasa ilalim. Nang malapit na ako sa aming bahay, ay agad akong sumigaw sa aking nanay na buksan ang pinto. Nang binuksan naman ito ng aking nanay, ngunit nag-alala ang aking nanay nung makita niya ang pawisan kong mukha at katawan at takot na takot. Tinanong ako ng nanay kung anong problema. Sasabihin ko na sana sa aking nanay ang aking nakita. Ngunit nang lumingon ako sa silong nila Aling Felicidad, ay hindi ko na ito naaninag. Siguro nang marinig nito ang aking sigaw, ay agad itong kumaripas ng takbo paalis. Nang lumingon ako sa nanay ko, ay hindi ko na sinabi ang nakita ko dahil wala na akong mapapakitang ebidensya. Dahil hindi ko na rin yun nakikita sa mga oras na yon. Hindi ako makatulog ng gabing yon dahil sa tuwing pipikit ko ang aking mga mata ay nakikita ko ang nilalang na maitim. Mapupula ang mga mata, mahaba ang dila, habang sarap na sarap sa kanyang dinidilaan sa silong ng gabing yon. Inaumagahan, dahil sa kuryosidad ay agad akong tumungo sa bahay ni Aling Felicidad. Sa silong ako dumiretso kasi nagbabaka sakali ako na may makikita akong patay o kaya dugo man lang, ngunit iba ang nakita ko. Sorry po sa mga kasalukuyang kumakain ngayon. Nakita ko ang nagkalat na plema at nung tingnan ko kung saan ito galing ito mismo sa lugar kung saan nakahiga si Aling Felicidad. Suka ako ng suka habang iniisip ko ang pagdila ng aswang na sigurado akong yung plema ni Aling Felicidad ang kanyang dinidilaan. Nang dahil sa nakita ko, ay nagtanong ako sa nanay ko kung totoo ang mga aswang. Sabi naman nito na oo. Tinanong ko din kung kumakain ba sila ng plema ng tao. Ang alam daw ng nanay ay oo, dahil daw mabango at masarap daw ito sa mga aswang. Lalo na kung galing sa taong may malubhang karamdaman. Maraming naikwento sa akin ng nanay ko ng araw na yon tungkol sa iba't ibang uri ng aswang at sa mga pangontra nito. At napag-alaman ko din na ang tawag sa aswang na nakita ko ay manininghot. Ito ang tawag sa mga aswang na kumakain ng maduduming niluluwa ng may sakit na tao. Kagaya na lamang daw ng plema. Hindi ito lumilipad. Malakas daw ang mga aswang na ito at maliwanag ang mga mata sa dilim. Dagdag pa ng aking inay. Sasabihin ko na sana ang nakita ko nang biglang may tumawag sa nanay ko. Kaya naputol ang aming usapan. Si Isko pala ang tumatawag kay nanay at hinahanap ako nito. Si Isko ay nag-iisang kaibigan ko. Tuwing Sabado lang kami naglalaro ni Isko dahil may pasok ito ng Lunes hanggang Biyernes noon. Oo, aaminin ko na iinggit ako kay Isko dahil nag-aaral siya. Subalit naiintindihan ko naman ang aking nanay. Nagyaya si Isko na maglaro kami sa kanilang bahay na hindi ko naman tinanggihan. Nawala na rin sa isip ko ang nangyari ng gabing yon dahil sa bata pa nga ako noon at minsan lang din makapaglaro. Kaya agad na akong nagpaalam sa aking nanay at pumayag naman ito. Gustong-gusto kong maglaro sa bahay ng kaibigan kong si Isko dahil sa tuwing naglalaro kami doon ay sa umaga ay nagtitimpla ng juice ang mama ni Isko at may biskit pa itong kasama. Hindi na din ako pinapauwi ng mama ni Isko dahil doon na nila ako pinapakain ng tanghalian. Ako lang daw kasi ang nagiging kalaro ni Isko sa tuwing wala itong pasok at ayaw daw nito makipaglaro sa iba. Mas matanda ako kay Isko ng 2 taon. Masaya ako ng mga araw na yon dahil matagal din bago ako makakain ulit ng pritong manok. Pagkatapos naming kumain ng pananghalian, ay tandang-tanda ko pa na nanonood kami noon sa sala nila Isko
Masagana ang buhay nila Isko dahil ang ama nito ay nasa ibang bansa. Kaya lahat ng gusto ni Isko ay binibigay naman ng kanyang magulang. Lumipas ang mga oras nang mapansin kong madilim na. Agad akong nagpaalam kina Isko at sa magulang nito. Ngunit pinaghintay ako saglit ng nanay ni Isko at binigay sa akin ang supot na sa palagay ko ay pagkain. Nagpasalamat ako dito, sabay nagpaalam na. Nasa 15 minutos ang lalakarin ko pauwi sa bahay. Masaya ako doon habang patalon-talon pa habang naglalakad dahil sa pinadalhan pa ako ng pagkain ng nanay ni Isko. Ngunit nang malapit na naman ako sa bahay ni Aling Felicidad, ay nakita ko na naman ng nilalang, ngunit sa kakaiba nitong posisyon. Nakatuwad ito habang ang mukha ay nasa lupa. Natakot ako at agad na nagkubli sa nakaumbok na lupa na tinatawag namin dito na bahay ng mga nuno. Sa madaling salita ay nuno sa punso. Maya-maya pa habang pinagmamasdan ko ang nilalang sa ilalim ng silong, ay may nagtakip ng bibig ko. Sisigaw na sana ako, ngunit bigla itong nagsenyas na huwag akong mag-iingay. At alam kong si nanay iyon. Susunduin na sana ako ng nanay ko dahil sa padilim na ay wala pa ako. Ngunit napadaan siya sa bahay ng isa sa mga nilalabahan niya. Pinapapunta siya nito kinabukasan para maglaban na ulit. At nagpatuloy ang nanay ko sa pagpunta kila Isko. Tinawag ako ng nanay ko doon at lumabas din naman ang nanay ni Isko at nagtanong sa nanay ko. Sinabi naman nito na umuwi na ako. Agad naman na naglakad pa uwi ang nanay ko, ngunit nakita niya akong nagkukubli sa punso. Dahil sa kuryosidad ng nanay ko, ay nilapitan ako nito. Ngunit nakita nitong titig na titig ako sa isang direksyon. Gugulatin niya daw sana ako, ngunit siya ang nagulat nang makita niya ang nilalang. Agad itong nagsenya sa akin nang huwag akong maingay. Dinig na dinig ng nanay ang malalakas na ubo ng kanyang kaibigang si Felicidad. Sabay iluluwa ang maduming natatanggal nito galing sa lalamunan. Nasusuka na ang nanay ko sa nasasaksihan namin, kaya wala kaming ingay na ginawa para umalis sa pinagkukublihan namin. At nang malapit na kami sa bahay, ay papatakbo na kami ng nanay ko na pumasok sa loob. Doon na ako naiyak dahil sa takot. Ang nanay naman ay sumisilip sa siwang ng aming bahay. Ngunit nagtaka siya nang wala na ito. Maya-maya pa ay biglang nakita ng nanay ko ang aswang na nakasilip din kung saan siya mismo nakasilip. Kaya agad itong sumigaw. Ramdam na ramdam namin kung paano umalog ang aming bahay dahil sa ginagawa ng aswang. Naramdaman namin ni inay na nasa bubong na ang aswang at pilit nitong sinisira ang pawid. Tumayo ang nanay ko at agad na kinuha ang nakasabit na itak sa haligi. Agad na tumalo ng aswang at ilang sandali lang ay nawala na ang aswang. Agad kaming nakahinga ng maluwag ni nanay. Hindi na din kami lumabas ng bahay para humingi ng tulong dahil sa takot namin na nasa tabi lang ang aswang. Naghihintay na lumabas kami. Kinaumagahan nun, nakita na lang ng isang babae kila Aling Felicidad na patay na ito. Napaiyak na lang ang aking nanay dahil wala na ang kanyang kaibigan. Ngunit nagagalit ang aking nanay sa kanyang sarili dahil wala man lang daw siyang nagawa para tulungan ito. 9 na araw noon ang naging burol ni Aling Felicidad. Dahil ganito talaga sa mga probinsya. 9 na araw binuburol ang namayapa. Dahil na rin sa mga pamahiin. Bawal ding magwalis, bawal ding pagpatong-patungin ng mga plato habang may laman pa itong tira-tirang pagkain.
Ngunit sa pangatlong araw ng burol ng kaibigan ng nanay ko, napansin ko ang isang babae na may katandaan na nag-aali-aligid at parang may hinahanap. Tinuro ko ito sa nanay ko, ngunit ng paglingon ng nanay ko ay wala na ang matandang babae. Dahil sa sinabi kong yon, naalala ng nanay ang nakita namin ng gabing yon bago namatay si Aling Felicidad. Kinuwento ng nanay ang nakita namin sa mga kaharap nito sa mesa. Takot na takot ang mga kausap ng nanay habang kinikwento niya ito. May ilan pang matatanda ang nag-sign off the cross. Nang gabing yun ay hindi ko na ulit nakita ang matandang babae. Ngunit nang mag-anim na gabi na nakaburol ang labi ni Aling Felicidad, ay bigla na lang nagkagulo. Dahil sa dalawang asong nag-aaway. Ngunit kakaiba ang isang aso. Mas malaki ito sa isang aso at mapupula ang mga mata nito. Maya-maya pa ay nakita namin ang pagtakbo ng isang lalaki na may hawak ng isang itak. Habang lumalapit ay nakikilala na ito ng nanay. Si Kuya Efren pala, ang lalaking galit na galit sa aso. Ngunit parang may isip ang isang malaking aso. Dahil lang tatagay na siya ni Kuya Efren, ay kinagat nito ang maliit na aso at walang awang binalibag sa kinaroroonan ni Kuya Efren. At agad na tumakbo paalis. Inabol pa ito ni Kuya Efren. Wala namang kaming ideya kung bakit galit na galit siya sa asong yon. Kawawa ang isang aso. Patay na ito nang tingnan ng ibang andon sa burol. Maya-maya pa ay bumalik na si Kuya Efren at agad na tiningnan ng aso niya nang biglang nagtanong ang isa sa matatanda na nakikilamay. Kakauwi lang ni Kuya Efren na bigla niyang napansin ang isang maitim na aso sa kanilang silong. Kumunot ang noo ni Kuya Efren dahil sa ginagawa nito. Nakita niya kasing bigla itong tumuwad at nanlaki ang mata ni Kuya Efren nang sumunod niyang nasaksihan. Sa pagiging aso sa isang kurap lang ni Kuya Efren ay naging isa itong aswang. Alam niyang matanda ito dahil sa mapuputing nakatayong mga buhok at maitim nitong katawan. Idagdag pa ang nakakatakot nitong mapupulang mga mata. Nang mapansin siya kung saan ito nakatapat, ay agad siyang kumuha ng bato dahil nakatapat ito sa higaan ng ina ni Kuya Efren na noon ay nakahilata na dahil matanda na din ito. Agad niyang binato ang aswang. Natamaan naman ito. Natarantang tumakbo ang aswang, tsaka ito hinabol ni Kuya Efren. Dahil na rin sa gulat ng aswang, ay hindi niya napansin na ang tinakbuhan niyang direksyon ay patungo sa burol ni Aling Felicidad. Dahil sa pangyayari na yon, ay agad na tumungo si Kuya Efren sa isang albularyo sa karatid naming barangay para tawasin ang kanyang inay. Dahil hindi na rin iba ang aswang kay Kuya Efren. Dahil siya mismo noong binatilyo pa lamang siya, ay nakaranas na din ito tungkol sa mga aswang. Dumating nga ang oras na papunta na sila sa albularyo para isama sa barangay namin para ipatawas ang kanyang ina. Hindi nga siya nagkamali sa hinala niya. Nagtanim ng pananda ang aswang sa bahay nila para aswangin ang inay niya. Kaya pala hindi ito gumagaling dahil sa unti-unti nang pinapatay ng aswang ang ina ni Kuya Efren sa pamamagitan ng pagsinghot nito. Nang araw din yon ay nagdoble ingat si Kuya Efren kasi alam niya na hindi tatagal ay babalikan din ang ina niya, ang manininghot, dahil sa mabangong amoy nito, dahil na din sa karamdaman nito. Nang minsang napunta ang albularyo sa aming barangay, ay nakilamay na din ito sa bangkay ni Aling Felicidad. Dahil kilala din pala nito si Aling Felicidad. Dahil minsan na din itong nagpagamot. Dahil sa nararamdaman nito noong bigla ang panghihina. Nakausap nito ang inay ko. Kaya naman sinabi din ng inay kung ano ang ikinamatay nito. Napailing na lang ang matandang albularyo at sinabing sana noon pa daw ay nalaman niya na agad
ang sakit nito dahil baka nagamot niya pa daw ito. Maya-maya pa ay inutusan ng albularyo ang ilang lalaki na buhatin ng kabaong nito at idaan sa bintana para sigurado daw na hindi napalitan ang katawan nito ng barani ng saging. Nagtataka man, agad na lang din nilang itong sinunod dahil may mas kaalaman ang albularyo kaysa sa kanila. Ayaw sana pumayag ang nagsilbing bantay kay Aling Felicidad dahil ito na lang daw ang alaala niya sa babae. Dahil sa kuryosidad ko, ay agad akong tumayo at pumunta malapit sa may bintana. Nang iangat na ng mga nagbubuhat ang kabaong at idaan nito sa bintana, nang binaba nila ito ay kitang-kita ko ang pagbabago ng muka sa bangkay ni Aling Felicidad. Hanggang sa naging isang malaking putol na barani ng saging. Napamura ang albularyo sa nakita. Sobra na daw ang kahiyupan ng aswang. Kahit bangkay ay hindi na pinatawad. Sobrang hagulgol ng lalaki nang makita niya ang nasa loob ng kabaong. Tiyahin niya pala si Aling Felicidad at malaki ang utang na loob niya dito dahil dito siya lumaki. At kay Aling Felicidad niya rin naramdaman ang kalinga ng isang magulang. Agad na kinausap ng albularyo ang lalaki at sinabing gaganti tayo. Hahanapin natin kung nasaan ang aswang. Sa kabilugan ng buwan babalik ako dito para mahuli natin ang sumasalot dito sa inyong baryo. Kinaumagahan ni pinalibing pa din ng lalaki ang tiyahin nito, ngunit isang larawan na lamang dahil wala na rin ang katawan nito. Pagkatapos lamang ng libing ni Aling Felicidad, ay agad na nasundan ng pag-aaswang ng manininghot. Binalikan nito ang inay ni Kuya Efren. Kasalukuyang natutulog sila ng mga oras na ito nang naririnig nila ang nakakadiring pag-ubo ng kanyang inay na tumutunog sabay iluluwa sa butas. Maya-maya pa ay narinig ni Kuya Efren ang kanyang inay na umuungol na para bang may gustong sabihin. Maya-maya na wala ang ingay. Nakiramdam lang si Kuya Efren nang mapansin niyang may maingay sa ilalim. Dahil dinig niyang paglagok ng lalamunan habang dinidilaan nito ang niluluwa na kanyang ina. Agad siyang napabalikwas ng bangon at kinuha ang itak. Hindi nga siya nagkamali sa kanyang hinala na babalik ang aswang. Marahang naglakad palabas si Kuya Efren at agad na bumaba sa silong. Nang malapit na siya sa aswang na noon ay sarap na sarap sa pagdila sa lupa ng mga niluluwang plema galing sa kanyang ina, ay may naapakan siyang kahoy. Kaya nakagawa ito ng ingay. Biglang napalingon sa kanya ang aswang at agad niya itong tinaga at biglang tumakbo ang aswang sa kabilang bahagi ng sapa at agad na nilamon ng kadiliman. Agad siyang sumigaw ng aswang at sabay-sabay na nagsilabasan ng mga tao at nang makita nila si Kuya Efren na humihingi ng tulong para hanapin ng aswang, ay bigo silang makita ito. Nang pagbalik ni Kuya Efren ng bahay para tingnan ng kanyang ina, ay iyak na lang ang kanyang nagawa dahil sa wala na rin itong buhay. Ngunit sawing makuha ang patan nito dahil sa nakita ni Kuya Efren ang aswang. Tandang-tanda ko noon na 3 araw lang binurol ang ina ni Kuya Efren. Dahil sa pang-4 na araw nito ay kabilugan na ng buwan. Dahil sa galit ni Kuya Efren ay gustong-gusto nitong mapatay ang aswang gamit ang sarili niyang mga kamay. Nakalipas nga ang 3 araw ay nilibing na ang ina ni Kuya Efren. Kinabukasan na magaganap ang kabilugan ng buwan. Iniintay namin ang pagbabalik ng albularyo para sa gagawing hakbang, para mahuli na ang manininghot. Ilang oras pa ang lumipas, saktong 11:00 ng tanghali nang dumating ang albularyo. Dala ang mga gamit nito
Maghihintay lang daw sila hanggang 6:00 ng gabi dahil agad nalalabas ang bilog na buwan. Naghintay kami hanggang 6:00. 4:00 pa lang ay pinaghanda na ng albularyo ang mga lalaking lulusob. Sa oras na makitang matanda ang kinaroroonan ng matandang babae, agad namang nagsikuhaan ng itakang mga kalalakihan. Kasama na dito si Kuya Efren. Sumapit ang 6:00. Kitang-kita ko kung paano gilitan ng albularyo ang isang puting manok at agad na pinaikot nito ang dugo kung saan siya umukit ng bilog. Maya-maya pa ay nag-usal ng dasal ang albularyo. Lumapit pa ako para makita pa ng malapitan ang ginagawa ng albularyo. Nakita ko sa bilog ang isang damit ng inay ni Kuya Efren bago ito namatay. At damit ni Aling Felicidad bago din ito namatay. Hindi ko marinig ang sinasabi ng albularyo dahil parang binubulong lang nito sa hangin ang orasyon. Maya-maya pa ay biglang dumilat ang albularyo at may sinabi ito, "Pagtawid nyo sa sapa na to, baybayin nyo lang diretso at may makikita kayong isang maliit na kubo at doon nagtatago ang aswang." Naalala ni Kuya Efren nang minsang nakita niya ang aswang sa kanilang silong at nang mataga niya ito, ay agad itong tumakbo patungo sa kabilang sapa at agad na nawala sa dilim. Mabilis na kumilos si Kuya Efren at ang mga kasamahan nito at binaybay ang sinabi ng albularyo. Nanatili ang kuryosidad ko sa ginawa ng albularyo at dahil sa mga bata na nandun sa baryo namin ay ako ang matanda. Kaya agad kong tinanong sa albularyo kung anong ginagawa niya para matunto ng bahay ng aswang kahit na hindi niya ito nakikita. Sinabi naman sa akin ng albularyo na minsan ay hindi lang mata ang nakakakita, kundi na rin ang lakas ng pakiramdam ay nakakakita din. Kaya siya pabulong na nag-oorasyon dahil pinapadaan niya sa hangin ang kanyang pakiramdam. Dahil sa bata pa noong mga panahong yon, ay namamangha ako sa ginawa ng albularyo. Sa iba pong makakarinig ng kwento, paki-comment po kung tama po ba ang pagkakaintindi ko sa orasyon na ginawa ng albularyo at sa paraan nito sa pagtingin kung saan mismo makikita ang bahay ng aswang sa pamamagitan ng hangin at lakas ng pakiramdam. Nang nakatawid na sina Kuya Efren at mga kasamahan nito, malayo-layo na din ang kanilang nilakad. Nang makaaninag sila ng maliit na liwanag sa hindi kalayuan sa kinaroroonan nila. Kaya mas nagdoble ingat pa sila para hindi sila marinig at di makawala ang aswang. Maya-maya pa ay nakalapit na sila sa bahay. Dahan-dahan na binuksan ni Kuya Efren ang pintuan, ngunit nabigla siyang makalmot ng aswang sa braso, na noon ay kitang-kita nila ang nanlilisik nitong mga mata, na agad nang nagpalibot sa bahay ang mga lalaki para hindi makawala ang aswang. Pumasok ang 3 lalaki na kasamahan ni Kuya Efren. Agad na inundayan ng taga ng isang lalaki ang malaking nilalang na nakatayo ang mapuputi nitong mga buhok, maitim na balat at mahahaba nitong pangil. Natamaan niya ito sa tiyan at kitang-kita nito ang paglaglag ng lamang loob nito. Nakita iyon ni Kuya Efren na noon ay iniinda pa ang sakit sa braso. Bigla siyang tumayo at sinaksak ito. Gumagapang papalabas ang aswang sa kanilang bahay. Ngunit hanggang doon na lang ito at agad na nawalan ng buhay. Bumalik ito sa anyong tao. Agad itong binuhat ng mga kasamahan ni Kuya Efren at dinala pabalik sa aming baryo. Inalalayan si Kuya Efren dahil sa lalim din ng sugat ng kanyang natamo. Nagpapasalamat din siya kasi walang napatay ang aswang sa isa sa mga kasamahan niya.
Ilang oras pa ang lumipas, ay dala-dala nila Kuya Efren ang bangkay ng matandang babae at nakilala agad ito ng lalaking nagbantay kay Aling Felicidad. Ito yung matandang babae sa palengke na nakabangga ng kanyang tiyahin. Malubha din ang sugat ni Kuya Efren sa kanang bahagi ng kanyang braso. Agad naman itong ginamot ng albularyo at pinagpahinga din muna nito si Kuya Efren. Tandang-tanda ko din noon na pinasunog ng albularyo ang aswang. Makalipas lamang ng ilang taon ay namatay na din ang aking inay. Dito pa rin po ako nakatira sa Santa Isabel at may nabuo na po akong pamilya kasama ang aking butihing asawa. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.